Alright mga master, ayan, magandang umaga po sa inyo. Pinasyal ko po yung bunso ko sa Luneta. Nakita po namin yung isang palaruan na yan. Ayan, yung palaruan na yan. Meron pala dyan mga palaruan na ganyan para sa bata. Imbis na pumunta ka pa sa SM para ipasyal yung bata para sa mga ganyang palaruan, meron naman pala ditong libre. So 1 to sawa ang laro ng bata. Hindi mo na kailangan magbayad ng per oras na bayad. Magkano rin masisave mo dyan? 300 pesos isang oras. Kasi yan ang binabayaran ko sa SM pagka pinapasyal ko yung bata para maglaro lang sa mga slide na ganyan. Libre naman pala sa Luneta. So dito sa Luneta libre na yung 300 pesos per oras. 1 to sawa, babantayan mo na lang. At nandyan makikita natin yung commander ko palakad-lakad. Nagbabantay siya dun. Nagbabantay siya dun sa bunso namin. Palakad-lakad siya. Piniplex niya yung pumayat na katawan niya na kasi effective sa kanya yung mga exercise niya. Okay, i-flex ko lang sa inyo ha. Laki na nabawa sa misis ko. Laki na binaba ng timbang niya. From 57 yata, ngayon 54 na lang. Pero yun from 60 kumukontra pa. From 60 daw, 54 na lang ngayon. Pero yun 6 kilos na kagad yung ibinaba. Babalita ko lang din naman sa inyo, baka sabihin nyo walang improvement sa mga balik-alindog ko. From 81, 79 na lang ako ngayon. Ibig sabihin kahit paano nababawasan, di ba? So konting push pa yung balik-alindog ko. Pero pinapangunahan ko ng misis ko. Sabi ko, kailangan ko ba talaga ituloy yung balik-alindog ko kasi baka sumakit ang ulo niya pag ako ay naging macho na ulit. Yun, mangga. Kaya sabi ko sa kanya, siguro tama na yung pababain ko pa sa mga around 75 o 74 kilos. Pwede na siguro ganon. Huwag na masyadong macho yung katawan ko, baka sumakit ang ulo niya Kaya ganun lang. Ayan sa party na yan, may nakita ako. Ayan, nagpa-picture siya, sabi niya. Pa-picture daw. Hawak-hawak ko rin yung cellphone niya, saka yung cellphone ko habang kinukuha ko siya ng picture. Picture siya, kala niya nasa probinsya siya kasi mahilig yan sa mga tanim-tanim. Papapicture siya doon sa puno na maganda. Yan yung puno na yan. Kita nyo naman, di ba? Wala na yung belly fat niya. Humihinga ng maayos yan ha. Partida, maliit na yung belly fat niya. Na yan sa punto na yan, softball o baseball. Napansin ko may nagpa-practice ng softball. Kaya ako naging interesado dyan habang kasi nung kabataan ko nung high school, naging player din ako niya sa high school namin. Adams. Pero hindi naman yun talaga ang sumagi sa isip ko. Napanood ko kasi yung softball na yan. Ang softball ho kasi o baseball ay team play talaga yan, team play. Pansin ko lang yan kaya medyo nakuha yung attention ko dyan kasi parang biglang sumagi sa isip ko yung team love. Ayan, umpire. Tinuturo ko na dyan, sabi ko. Parang itong play na to. Ang team na to ay parang team din ng team lang. Ito nga palang mga nagpa-practice ng baseball na yan o softball ay mga estudyante ng Adamson University. Kaya mga naka-uniforme pa sila, Adamson University. Kaya nga sumagi sa isip ko na bakit parang team love yan sila. Kasi ganyan din naman sa team love. Mapapansin natin diyan sa video na yan, sa harapan ng video na yan, hindi nagpapakita pa yung coach. Nandun lang yung coach sa gilid, sigaw ng sigaw, mando ng mando. Yung play, ganun ang gawin nyo, ganun ang gawin nyo. May mga play routine sila na pinagagawa yung coach. Bigla ako naalala, parang ganito si Madam Love namin, sigaw sa likod ng background. Yan, sigaw lang siya ng sigaw. Puntahan nyo si ganito, i-play nyo si ganito, tamsakan nyo si ganito,
silipin nyo si ganito. Parang ganyan-ganyan din yung coach ng Team Adamson kay Madam Love Nami. Yan. Ganyan-ganyan din siya. Tapos pagka naiirita na, saka siya papasok sa GC at magpapakita. Yan, doon siya magsisermon na. Papakita niya na, buburautin niya na yung mga member niya, saka yung mga admin niya, papagalitan niya na pag talagang hindi na siya pinakikinggan. Pero hindi niya alam, sinasadya lang siyang bisitin. Alam naman niya yung mga member niya, saka yung mga admin niya, mga buraot, mga mambubuisit lang, mga baser niya talaga. Tuwan-tuwa siyang ibinabash, tuwan-tuwa siyang binubuisit. Kaya mapapansin niyo dyan sa team play ng Adamson University. Maganda naman yung pagkakagawa ng mga play nila eh. Maayos, pulido. Pero sinasadya nilang mali-maliin o magkaroon ng maliliit na mistakes para sumigaw-sigaw yung coach nila. Kaya maganda yung mga play nila dyan. Nakaka-home run sila, nakakapag-out sila ng mga player sa kada bases. Pero ganyan-ganyan talaga. Mapapansin natin. Isip ko talaga para talagang ano lang ng Team Love. Binibisit ng mga member sa ng mga admin si Madam Love Nami. Tapos yung assistant coach, nandun din sa makikita natin mamaya, makikita natin diyan yung assistant coach. Yung magte-take over na siya yung papalo ng bola para sa practice. At yung head coach nasa labas pa rin. So yung assistant coach, pwede kong ihalin tulad yan kay Bay Ebong. Ganyan sila diyan, yan. Kaya makapansin niyo diyan mamaya. Pero habang hindi pa yung assistant coach saka yung mga ibang officer ng team na yan, pwede nating ihalin tulad talaga yan sa Team Love. Parang ganun yan, parang ayan yung nakakulay puti na yan. Ayan yung head coach. Ayan yung head coach. Ayan yung sigaw ng sigaw sa labas. Sigaw ng play. Kasi may mga play routine sila na dapat pinagagawa. Maya tatawagin na dyan niya yung assistant coach. Sabihin niya, mag-take over ka nga. Ikaw yung pumunta dito sa ikaw mag-bat. Sabihin niya, magpahinga muna kayo. Pahinga. Yan, nagagalit siya dyan. Pinaserve mo na niya yung mga team niya. Mga simpleng team lang, mga simpleng play lang, hindi niya magawa ng maayos. High blood si coach. Kailangan pa talaga kayo sigawan, kailangan pa talaga kayo utusan. Yan ang sinisigaw niya dyan eh. Yan ang yan. Ayan yung mga player niya. Asan na nga ba yung assistant coach dito? Balik muna tayo dito sa commander ko. Ayan eh. I-flex ko ulit sa inyo yung commander ko. Ayan. Diba? Sexy na, diba? Wala na siyang belly fat. Pansin ko nga pala mga master, ayaw niya nagpapakuha ng camera, ayaw niya nagpapakuha ng picture. Kasi ayaw niya na nayayari ko siya. Ayan, nabubudol ko siya madalas eh. Ayan, balik tayo dito sa softball. Pagka nag-resume na ulit yung practice ng Adamson. Ayan, hintayin natin mag-resume yung practice ng Adamson ha. Ayan, lapit na yan. Nagpapahinga lang kasi matagal na pala sila nagpa-practice dyan. Okay na dito. Balik muna tayo sa commander ko. Ayan, ayan. Binabantayan namin dyan yung bunso namin super kulit. Ayun, tumatakbo siya. Ayun. So, sa mga taga Maynila at may mga chikiting kayo, pwede nyo dalahin yung anak nyo dito. Nasa may Luneta Grandstand football field lang yung playground na yan, libre na. So, ayun na yung assistant coach. Ayun, yung nakakulay itim, ayun may hawak na bat. So, pwede ko nang ihalin tulad dyan kay Bay Ebong. Sabi nung head coach, ikaw nga mag-take over doon sa gitna. Ayusin nyo yung play ng mga bata, ayusin nyo yung mga play routine natin. Ganon din minsan naiisip ko yan pagka nabubuisit na si Madam Love na minsan sabihin niya kay Bay Ebong, Anibels, ayusin mo nga yung team, pumunta ka nga doon, ayusin mo. Ang gagawin lang naman ng Bay Ebong, tatawa lang yan, hindi siya papansinin, bubisitin lang talaga siya hanggang sa mabuisit, hanggang sa ma-stress siya. Ngayon pag na-stress siya, magtitimpla na ng kape yun. Alam niyo, ganyan si Madam Love Nami. Pag nai-stress, kape lang ang kaibigan. Magkakape na yan. So, yan ang ganyan ang buhay niya. Kape-kape lang. Yan, ganyan.
Yan, tuturuan niya na. Tinuturuan na ni Bayemong yung mga Practice na lang ulit. ka-member Another niya kung set of anong play. gagawin. O, ganyan din ang ginagawa ng assistant coach. O, ganito play yung gagawin natin ha. Team play number 2, ganito, yan. By Ito the na way, yung assistant, ay yung ano head to, coach mga nasa kaliwa estudyante natin. ng Hindi ko Adamson na University. kukuhaan kasi pag kinukuhaan ko siya ng video, lumilingon sa akin, parang nandidilat yung mata eh. Para napapansin niya, kinukuhaan ko siya ng video. Tinan nyo ngayon yung galawan ng assistant coach, ang galing pumalo ng bola, di ba? Palaging sa pool palagi yung bola, hindi sumasablay. Isipin nyo na lang yan, di ba? Oh, magaling yan, magaling yan. Pero, nung una, yung mga player na yan, sa kasong assistant coach, pinagtutulungan nila yung head coach nilang busitin. Pinagtutulungan nilang i-bash, pinagtatawanan pa nila. Ganyan-ganyan din sa team lab eh. Yung mga admin, yung assistant, yung co-founder, binuburaot din yung founder eh, binubuisit, binabaas, yan, hanggang sa mapikon, hanggang sa mapilitan magtimpla na lang ng kape at manahimik sa gilid. Ganyan-ganyan si Madam Lab eh. Yan. Oy, shoutout nga pala kay Madam Lab Nami. Madam Lab Nami, marami ka pa bang kape dyan? Kape is life. O yan, ganyan. Yan, tama ha. Ganyan naman talaga si Madam Lab Nami. Pero maganda dyan, perfect na yung play. Lalo pa nilang pinapa-perfect. Yan ang kagandahan dyan. Kaya marami na iingit sa Team Lab eh. Ganyan din. Kasi doon lang daw sa Team Lab pwede burautin yung yung founder. Ang nambuburaot pa yung mga admin. O shoutout nga pala sa mga mababait na admin. Pinangungunahan ni pangalan ito, kalimutan ko na tuloy. Ni Sir Adobo. Ayan, si Sir Adobo. Si Sir Adobo yung madalas mamburaot kay Madam Lab. Siya yung madalas mambwisit kay Madam Lab namin yan. Pero may isang tagapagtanggol si Madam Lab na admin niya. Talagang kahit anong mangyari pinagtatanggol siya. Pangalanan na natin si Leila yun. Si Leila yung tagapagtanggol niya talaga diyan. Kambal nga daw sila eh. Hindi ko maintindihan bakit sila lang kambal, hindi naman sila magkamukha. After maging kambal, lagi magkumari naman. Kaya naguguluhan ako sa dalawa na to eh, para naging kambal at magkumari. Ayan. Sinita na sila ng yung Adamson, sinita ng gwardiya. Dumating yung gwardiya, hinahanap yung permit. Pero may permit naman silang ipinakita. Kasi kailangan talaga ng permit diyan bago mag-practice. So, pag pupunta diyan, kailangan mag-secure muna ng permit. Kumuha ng permit sa Parks Development Office. Ayan. Pwede naman talaga diyan. Ayan yung head coach nilapitan na siya ng gwardiya. Para tamangin ko meron silang nakuha ang permit. Ganyan talaga diyan. Maganda talaga ang play ng team ng Adamson yan, napapanood ko. Kasi kahit paano naiintindihan ko pa naman yung play routine ng softball o baseball. Yan, makita nyo, kada palo ng assistant coach, Permit. talagang tinatamaan niya yung bola. Ibig sabihin, sanay na sanay siyang lumaro ng ganyan. O, tingnan nyo. Oo, sa pool lang naman, di ba? Pinapasalo niya yung bola doon sa mga malalayo, tapos pinapaikot niya yung routine. Hindi napapansin ng tatay na wala nang kinelas yung anak Ganyan naman, di ba? Oo. Hila-hila niya anak niya, wala na pala isang kinelas. Ganyan lang yan. Ganyan din ang Team Lab. So kaya marami na iingit sa Team Lab eh. Kahit na sobrang kukulit ng mga member, sobrang kukulit ng mga admin. Mabait din naman yung founder sa co-founder. Yung nga lang madali siya ma-stress. Pag na-stress niya siya, alam mo na, kape-kape na naman yan. Kape is life. So, balik tayo dito sa playground mga master ha. So, tulad ng sabi ko sa inyo, pag may mga chikiting kayo sa Maynila at gusto nyo makalibre ng konti kahit paano sa mga playground na yan, libre po yan, lahat yan libre. Wala akong bayad yan, walang entrance.
Yun nga lang, medyo marami naglalarong Meron silang bata. So, pinapractice na kailangan game. kausapin nyo yung anak nyo na maging pasensyoso. Kasi minsan may mga medyo may edad-edad na naglalaro dyan eh. So, kailangan nyo siyang bantay-bantayan kahit paano. Pwede rin naman dyan, habang binabantayan nyo, pwede kayong mag-camping, mag-ano dyan, picnic dyan. Bawal nga pala magtayo ng tent dyan. Pero pwede Mas kayo mabuti. maglatag-latag ng mga Mas kung mabuti ano-anong yan. pwede nyong Na ilatag. may ganyan. Yan. Doon sa mga magsosyota na walang pera, pwede nga pala kayo mag-date dyan. Kasi may nakita kami dyan, nagde-date. Mga buwisit doon nakaupo sa may siso. Pero dapat ako Gustong gumamit ng mga bata, Hindi ako maglalagay ng mga ganun umalis laro. kasi nag-uusap pa Yung daw sila. swing, Mga buwisit delikado yun. yan para sa bata. Magsyotang walang pera, doon nagde-date. Doon pa sa siso, ayaw, Tingnan mo yun, oh. ayaw umalis, hindi tuloy Dinuduyan ng makagamit malakas. yung mga bata. Balik tayo dyan, yan. Pag-usapan natin ulit yan na marami dyan mga bata talaga na nag-i-enjoy. Kasi hindi lang naman niya, marami pa doon sa may bandang likod na pwedeng paglaruan. May mga drums, may mga slide, may mga climbing net. Yan, may ganyan dyan, libre. So, pwede. Yan nga pala sa football field na yan, nung panahon ng COVID, dyan itinayo yung malaking Ayan, oh. field hospital ng Maynila. Kasi dahil puno na nga yung Maynila, yan inilagay yung field hospital. Yan nagtayo si Isko Moreno ng malaking field hospital. Problema niyan mamaya pag uuwi na. Maganda dyan sa playground na yan kasi may bakod, hindi basta-basta makakalabas yung bata. So, kailangan mo lang bantay-bantayan, silip-silipin kung nasaan yung bata. Saka malayo siya sa Siguro pagka weekdays, Sa so konti sasakyan. ang bata dito, no? hindi basta-basta delikado. Pero syempre dahil napakalaki ng luneta, baka nga baka makalabas diyan sa bakuran na yan. Mawala naman yung bata, kaya kailangan silip-silipin mo. Maganda pumunta diyan pag magang-maga pa para kahit paano hindi naman gaano mainit. Pero itinayo talaga yung playground na yan doon sa may party medyo may malilim. Hanggang alas 10, ano pa dyan, malilim pa rin dyan kasi nakatabunan siya ng mga puno. Ayan, balik tayo dyan sa ano ng play ng Adamson University. Ang galing Kung siya. mapapansin nyo, ayan. Pumapalo. Napansin ayusin po rin, bigla ako may nakita dyan, no? Oo. Lahat ng palo Sexy niya, na babae. Naalala ko bigla si Sir Bong. Sir Bong! Ayan, Hindi ka tinuturo ko. sanay, hindi naman. Ay, sabi ko, ayun, sumalo ng bola. Napansin ko yan. Hindi mo Isip lahat ko bigla si matatamaan Sir Bong. Sabi ko, ito yung mga kartada na gusto ni Sir Bong Lahat ng pinalo Gismondo. niya, tama. Sir Bong, di ba? Ganyan si Sir Bong eh. Mabilis sa mata ni Sir Bong sa mga ganyan eh. Pero alam ko Sir Bong, hindi ka mahilig yan, di ba? Kaya hindi ko na kinuha yung number, hindi ko naman ibibigay sa iyo kasi alam ko hindi ka mahilig yan eh. Ayan, oh, balik tayo sa practice ng Adamson. Maganda na talaga yung team play No? nila. Oo, kasi di ba pag Tutusin perfect minsan na, pag pero lalo binato pa ng pitcher, pinapa-perfect ng hindi coach. tinamaan ng batter. Mabilis sila Posibleng- kumilos, mabilis sila kasi gumawa nakaharang ng yung play. batter sa kanya eh. Ayan. Posibleng tamaan yung Ako naman, tumama sa mukha nagtuturo niya yung ako kasi bola. natutuwa ako sa mga play na ginagawa ng team na yan. Hindi ko man alam eksakto yung pangalan ng play na ginagawa nila pero naiintindihan ko kung ano yung gustong ma-achieve ng coach. Ang tawag dito sa may sombrero, So far, ang bilis umpire. naman nagagawa ng mga player. Tapos yung nasa gitna, yung pitcher. Dapat Ayun nga din pati si Madam yung pitcher Lablami, may di ba? helmet yan eh. Pinupush niya yung mga member para ma-monetize na. Talagang pinagtsatsagaan niya para ma-monetize yung mga member. Tapos sa bandang huli, siya yun nai-stress. Oo, siya yun nai-stress talaga. Nai-stress siya hanggang sa ang gagawin niya, magkape na lang siya. Uupo sa isang tabi, magkakapiyan. Tapos magmumukmuk. Nai-stress na siya. Ayan. Ganyan ginagawa niya. Ganito rin yung head coach. So, kita mo.
Andun lang siya sa isang tabi, bihirang-bihira siyang pumasok sa eksena. Pinababayaan niya yung mga admin niyang kumilos kasi masisipag naman yung mga admin niya. Shoutout sa mga admin. Kay Leila, kay Ma'am TKK, Punta dun sa isang bridge. kila Ma'am Tani, kay MG. Si MG, yung nga pala. Shoutout kay MG. Flex ko lang si MG. Si MG nga pala sa lahat ng admin ang pinaka sabi pasaway daw. Pasaway daw kay Madam Love Nami. Wala nang inisip tirahin kundi si Madam Love Nami yan. Biruin nyo, sabi ibibenta daw yung sound card ni Madam Love Nami ng per kilo lang. Grabe ka naman, MG. Mahal na mahal ni Madam Love yung sound card niya, tapos ibebenta mo per kilo. Ganyan naman yun. Pero hindi naman nangangahulog hindi namin love si Madam Love. Love namin yan. Kaya lang love din namin siyang burautin. Love din namin siyang i-bash. Love din namin siyang kulitin. Balik tayo dito. Ayan. Sa punto na yan, malapit na matapos dyan yung practice ng Adamson kasi sabi ng coach dyan, okay na yan, konting practice na lang gagawin natin. Nape-perfect nyo na. Konting bilis na lang ng kilos. Ang pinagkaibahan kasi dyan sa football field na yan, kaya medyo nahihirapan tumakbo yung mga player. Hindi kasi even yung lupa. May mga party na medyo mataas, may party na medyo lubog. Kaya delikado kung tatakbo ka kasi siyempre delikado yun sa mga player kung tatakbo ka na mabilis. Tapos may parting mataas o di kaya parting biglang lubog yung lupa. Maaari mabalian ng tuhod o sakong yung mga player. Delikado yun eh.